Like I mentioned during the opening, Cathy, na isa yung aspeto, yung content ebidensya is one thing. The other part of it is really the rhetoric part of it, yung pag-deliver, yung pagsalita, na talagang makakumbinsi. Dahil ito nga, individual decision. Nag-rehearse ba ang prosecuting itong mga speakers para sa kanilang gagawing speech sa araw na ito? As of last night, nung ako po ay tumawag kay Congressman Junjun Tupas, mga alas 8:30, nagre-rehearse pa rin po si Congressman Junjun Tupas at ganun rin po si Congressman Rudy Fariñas. Si Speaker, wala akong balita eh. Pero I am sure that the Speaker had also been informed of the last 10 minutes that he would be delivering and he prepared for this. Nagtataka lang po ako, hindi po ba kayo nangangamba na baka maguluhan ng taong bayan dahil hindi naman po naging bahagi nito mismong trial itong House Speaker at ngayon kasama siya sa closing argument? Hindi naman, kasi kung titignan, ang dulo naman, the last 10 minutes would be more on the what does the people aspire for, what do we look for in our public officials. So yung lofty, more aspirational message ang sasalitain po ng ating speaker. Ato, last question for Attorney Karen. Attorney Karen, you chose two mature attorneys to deliver the closing statements for your side. Ano yung naging argumento? Bakit sila ang pinili? You did not choose a young, passionate attorney to speak for you. Yeah, magkakaiba ng mga point of view. Kasi ako rin, I was saying, okay na si Dean John Roy yung kasama. Definitely, we were all in agreement na kailangan si Justice Cuevas because he was our lead prosecutor. But magkakaiba yung opinion. Yung iba sabi nila, someone of stature na ginagalang na, not that yung iba hindi ginagalang, but we have someone na mas senior, katulad ni Dean de Los Angeles. So, siya yung nagbigay ng aming opening statement dati. Minabuti nila na he should also close this. Alright, ayan po. Maraming salamat, Attorney Karen. Thank you, Congressman Erin, and we look forward to hearing from you after the closing statements at baka bukas din. Yes. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. At mahalaga nga, Mark, ang araw na ito, tig-isang oras ang ibinibigay sa magkabilang panig para ibigay ang kanilang closing statement at ayon nga kay Congressman Erin, hindi lamang para sa mga senator judges itong kanilang closing argument pero para sa taong bayan. Samantala, Mark, halos 5 linggo rin tayong namalagi dito sa Senado. 12 weeks. Araw-araw po ay inihahatid namin sa inyo itong komprehensibong coverage mula umpisa hanggang huli, maging ang mga personalities na involved dito sa impeachment trial na ito ay aming kinausap at inihatid sa inyo ang kanilang mga analysis at mga kuro-kuro. Nakikita nyo po ang live shot. Ito po ang dito sa entrance ng Laurel Room. Dito po namamalagi ang media at tabi-tabi po ang mga studio dito. Ito naman po yung kabila. Ito yung briefing room ng GMA. Ito na po, ito sa Laurel Room pa rin po ito. Nakikita nyo po ang iba't ibang mga studio ng iba't ibang mga networks. Tabi-tabi po kami dito, sabay-sabay po halos ang aming airing araw-araw po yan. 43 days naming inihahatid sa inyo ang mga pangyayari. Para mapanood pong buong-buo, ayan po, palapit po dyan sa booth ng PTV4. Ayan po sa kanan, dyan po namin nahatid sa inyong lahat ang mga balita at ang interviews na aming ginagawa dito. At itong the room right across ay doon naman po ang briefing room, yung kung saan po ginaganap ang mga press conferences, kagaya po ng press conference ng prosecution at defense panel. Yan po, nakikita po natin yung mga upuan at yung table kung saan sila umuupo. Dito po sa room na ito kung saan kami ay naroroon, dito po yung mga TV and radio network. Sa kabila po ang ibang mga internet websites. Nandyan din po ang mga press na mula sa newspapers at maging mga sa wire agencies at mga photographers. Radio, TV, and internet, napakagaling po. Katabi po namin yung isa sa pinakamalaki or pinakakilala ngayon na web-based news company
Kaya napapanood po, nababasa buong buo po ng taong bayan ang kaganapan dito sa impeachment trial. Halos o mahigit 2,000 mga individual mula sa iba't ibang sangay ng media ang na-accredit po para ibigay sa inyo ang blow-by-blow account ng mga pangyayari dito sa kauna-unahang impeachment trial ng punong mahistrado ng bansa. And now this is almost coming to a close mark. Huling 2 araw, mahalaga po na panuurin nyo ang mga mangyayari bukas at ngayon. Samantala, panoorin po natin ang interview mula isa-isa sa mga senator judges. Senator Coco Pimentel, ang aming kasama pong si Nikki, ang kanyang nakapanayam. Sabi po ni Attorney Esguerra, yung kapag na-convict bukas si Chief Justice, hindi immediately executory to. There's no provision daw in the Constitution that states na kung kailan ma-execute ito. Yes, because hindi na kailangan ilagay sa Constitution yun, so, or in any other law, because it is not appealable. So if a decision is not appealable, it is immediately executory. Paano sinasabi nila pwede sila mag-certiorari? Theory nila yon, pero ang advice ko nga, or ang pakiusap ko na lang, wag na sila mandamay ng other members of the Supreme Court, kasi alam mo, kung aksyonan yung petition nila ng members of the Supreme Court, what will prevent the impeachment of those members of the Supreme Court who will act on their petition by the House? Sasabihin kasi ng House, you don't have the power to do that. So, gulo. So, nandamay pa sila ng ibang tao. So what you're saying, dapat pag nabigay na yung decision, tanggal na agad siya. Ganon? Yes, at basahin nila ulit yung mga pertinent provisions, and I believe alam naman nila yon, deep in their hearts alam nila na it's not appealable. And actually, petition for certiorari is not an appeal. What is it actually? It's a special remedy na special action sa Supreme Court begging the Supreme Court to review what happened in the Senate impeachment court. It is not a matter of right. Kaya nga, ang advice ko na lang sa Supreme Court, mag-ingat din sila because they will be dragged into an unnecessary controversy. This is an exception to the expanded judicial powers because this is a good example of a political question which the Supreme Court should not review. Right now po ba, the senators have actually made up their mind already? Wala pa. Ako mismo, I'm interested in listening to the closing arguments. Thank you. Thank you. Yan po ang panayam ng ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez kay Senador Coco Pimentel. Nakita po natin ang pagdating dito sa loob ng Senate Session Hall ng House Speaker, Congressman Sonny Belmonte. Mark, isa siya sa mga magbibigay ng closing argument. Siya yung pinakahuli actually. That's right. Ito talaga makasaysayan po itong araw na ito at nabanggit ni Senator Coco Pimentel that he is excited to hear the closing arguments dahil ito po yung kumbaga ito yung magtatahi sa lahat. Ito yung magbubuo sa kwento. Kung siyempre meron kang simula ng kwento, ito yung magtutuldok nitong kwentong ito. Kaya kung paano nila tutuldukan, paano nila tatapusin ang kanilang kaso, ang kanilang kwento na ikwinento sa taong bayan, kinuwento sa mga senador, ito po ang sa tingin ko makakaapekto pa rin somehow sa magiging desisyon. Lalo na siguro kung merong mga senador kahit na hindi pa gumawa ng kanyang desisyon at medyo tinitimbang pa rin hanggang sa araw na ito. Samantala, Mark, panuorin naman natin ang panayam mula kay Senator Bongbong Marcos ng ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Defense says that walang provision in the Constitution which states na immediately executory itong in case ma-convict tomorrow si Chief Justice. Oo, malaking question yan, napapag-usapan nga namin nung naghiwalay kami nung Biyernes, kung ano ba talagang mangyayari, kung ma-acquit, kung ano mangyayari, kung ma-convict, kung ano mangyayari. At wala kaming makuhang maliwanag at simple na sagot dahil ito yung kauna-unahang impeachment na umabot sa dulo. Kung yung maalala ninyo, yung impeachment ni Erap, hindi na natapos dahil nagka-EDSA 2. Kaya't itong kauna-unahang pagkakataon ng kung ano para makita kung anong mangyayari, siguro I think we will have to discuss that further, what the implications are, what the timings are, what the timetables are. Nobody really knows. Believe me, I've asked everybody that I can ask, and because it has never been done before, it is not clear, it is not specified rather, it is not specified
the procedural aspect of either an acquittal or a conviction is not clearly spelled out. So So are you going to vote on it in a caucus today or tomorrow? I don't think it will be up to us at that point. How the judgment will be implemented or carried out, or what will happen afterwards. The court, upon giving its verdict, will have disposed of the matter, and I think it will move. I suppose to the judiciary and the executive to decide what happens next. It's really a question. It's simply because we don't have any guidance. And the defense says it might go for a certiorari. That's what they are saying, but they've been mentioning that since the beginning of the trial. They talked about appeal and mistrials and TROs, but as my understanding goes, is that there is no appeal. There is no process of appeal of an impeachment trial, and so. And also, even if the Supreme Court should somehow, maalala niyo, may nakasalang na motion to issue TRO to stop the impeachment trial, and that didn't prosper either. So, I think it will be a certiorari or a MR or any action that they bring to the Supreme Court will be treated in the same way. Have you made up your mind? Have you made a decision already? I know where I'm inclined, but we have to give everyone the benefit of their last argument. So let's do that. We'll listen to them very well today, and tonight make the final decision and probably write the explanation as to how I arrived at that decision. Special ano ba tayo bukas? All right. Thank you. Yan po ang naging bahagi ng panayam ng aming kasamang si Nikki Jimenez kay Senador Bongbong Marcos. Samantala, Mark, kasama natin ngayon si Attorney Joey Bernabe para ibahagi sa atin ang kanyang kaalamang legal. Attorney Bernabe, mahalaga nga po ang araw na ito para sa ating lahat. At this point po ba, sa tingin nyo maaari pang mabago yung ng mga closing statements ng magkabilang panig ang isip ng mga senator judges? Magandang hapon, Mark. Magandang hapon, Kathy. Sa aking palagay, ang tututukan siguro ng bawat panig ng prosecution at ng defense ay yung mga senator judges na sa pananaw nila ay hindi pa masyadong kumbinsido sa isang panig. Kasi kung halimbawa, ako ang abogado for the defense, hindi ko nasusubukang kumbinsin si Senator Frank Drilon. Diba? Yung mga senator judges na alam mo na kung saan ang kinikilingan, hindi na yan ang inaapilahan mo. Ang gusto mong makumbinsi ay yung mga senator judges na parang sa iyong pananaw, medyo swing votes pa na tinatawag, hindi pa masyadong kumbinsido one way or another. If you were the prosecution advisor, attorney, anong aspeto ng ebidensya ang tututukan mo, ay highlight mo sa tingin mong makakatulong sa prosecution? Mulat-mula pa naman ang pinupunteriya na ng prosecution ay itong Article 2, yung sinasabing non-declaration or hindi huwastong pagdeklara ng kanyang mga assets dito sa kanyang SALN. At siguro mas lalong bibigyan ng focus or ng panahon itong kanyang mga peso accounts at mga dollar accounts na hindi dineklara. Dahil marami ang nagsasabi na sa ganyang kalaking amount, whether it be in dollars or pesos, hindi mo idedeklara. Anong dahilan mo? Meron ka bang tinatago? Sa palagay ko, ito ang maraming pinag-iisipan ng karamihan ng ating taong bayan. Pero sa depensa naman po, ano sa tingin nyo yung dapat nilang tutukan, yung magiging saving grace nila ngayong closing argument na? Siguro ang kanilang tututukan ay yung sinasabing merong interpretasyon ang batas na maaaring masabi na si Chief Justice Corona ay hindi kinakailangang ideklara yung kanyang mga dollar deposits sa kanyang SALN. At sasabihin nila, kung nagkamali man ng interpretasyon ang ating punong mahistrado, hindi ito sapat para siya ay matanggal sa opisina. Dahil hindi ito nagko-constitute ng treason, bribery, high crime, or betrayal of public Mukhang trust. babalik tayo, Attorney Joey, doon sa question na what is an impeachable offense, ano? At kung ito po bang nailatag dito ay nagko-constitute sa isang impeachable offense. Tama yon, Mark. Although, syempre, ang marami ring nagsasabing nakakapanayam natin na maaring mas malalim doon. Hindi lamang simpleng katanungan on whether or not it is an impeachable offense. Pumapasok na doon yung katiwa-tiwala ba talaga yung ginagamit ng punong mahistrado ang batas
para i-excuse yung kanyang mga ginawa na hindi paglathala ng kanyang mga naipon na pera. Attorney Joey, bago natin ituloy ang ating diskusyon, tumungo naman tayo muli kay Veronica Baluyot Jimenez para sa interview niya with Senator Kiko Pangilinan. Wala, there has been no such thing in the history na kaagad-agad dapat siya bumaba. Yeah, ako ang view ko automatic, no? As soon as the judgment has been rendered, assuming it's acquittal, then he stays. Assuming it's conviction, then he is removed. On the day that he is convicted or acquitted, the ruling will be immediately executory. Yeah. Magpa-file yata silang certiorari? It's one of their options. Well, wala namang appeal eh. No? We have the sole power to try and decide impeachment cases, which means no other body can supplant or overturn the decision of the impeachment court. What's your fearless forecast? Total, isang araw lang hintayin na lang natin. What's one more day to wait? Atin-atin lang. Hindi natin pagkakalat. Hindi masyado. Only between you and me And the camera. and the camera, pero hindi niyo